12 years old siya nang ma-realize niya na namamatay ang mga tao, hindi dahil careless ang mga doktor, kundi dahil mas mabilis mag-guess ang gamot kaysa sa pag-check ng DNA. Kaya nag-decide siyang ayusin ito mag-isa. Ang pangalan niya ay Sofia Tomov. At sa edad na karaniwang iniisip lang ng mga bata ang homework at sleepovers, sinubukan niyang solusyonan ang isang problema na matagal ng pinoproblema ng medical science. Ito ang problema na hindi iniisip ng karamihan. Every time na nagre-reseta ang doktor ng gamot, nag-guess lang sila. Alam nila kung ano ang effective sa karamihan, pero baka may hidden genetic mutation sa DNA mo na nagiging dangerous ang gamot na yon para sa iyo. Mahigit 100,000 Amerikano ang namamatay taon-taon dahil sa adverse drug reactions, kaya isa ito sa mga leading causes of death sa US. Mas marami pa kaysa sa car accidents at diabetes. Hindi ito overdoses, ito ay mga prescribed medications na ginagawa ang dapat nilang gawin sa maling genome. Alam ng mga scientists ang solusyon, i-analyze ang DNA ng pasyente bago mag-prescribe ng gamot. Ang problema? Bilis. Ang human genome ay may halos 6 billion base pairs. Ang paghahanap ng lahat ng data na yan para sa dangerous mutations ay pwedeng tumagal ng hours o days. Sa emergencies tulad ng heart attacks o seizures, wala kang hours. May minutes ka lang. Sa loob ng maraming taon, isang tanong ang paulit-ulit na tinatanong ng mga researchers. Paano mo i-scan ang isang genome ng sapat na mabilis para makasalba ng buhay? Wala silang sagot. Isang 12-year-old ang nakahanap ng sagot. Gumawa si Sofia ng algorithm na nag-focus lang sa gene regions na kilalang nakakaapekto sa drug metabolism, mga genes tulad ng CYP2D6 at CYP2C99. Imbes na i-scan ang lahat, ang programa niya ay nag-filter ng matalino, nakilala ang mga patterns, at dramatically nabawasan ang processing time, ginawang seconds ang hours. Isipin mo yan. Isang middle schooler ang nakasolve ng problema na tinawag ng global medical research na masyadong mabagal para ayusin. At alam mo, hindi ito ang una niyang imbensyon. Sa edad na 11 lang, nag-file na si Sofia ng provisional patent para sa isang device na dinisenyo para ligtas na itapon ang mga gamot para hindi nila mag-contaminate ang groundwater. Habang karamihan sa mga matatanda ay hindi inisip ang mga flushed pills na nagpaparumi sa mga ilog siya. Gumawa talaga siya ng solusyon. Kaya, nang malaman niyang namamatay ang mga tao dahil hindi mabilis ma-check ang kanilang DNA, hindi lang niya sinabi, "That's tragic." Sinabi niya, "I can fix that." Noong 2016, sumali si Sofia sa Discovery Education 3M Young Scientist Challenge, na, honestly, isa sa mga pinaka-prestihiyosong middle school science competition sa bansa. Nakipagkompetensya laban sa libu-libong estudyante nationwide, naging finalist siya sa kanyang drug reaction detection algorithm. Sa edad na 12, nagpe-present siya ng life-saving research sa mga professional scientists. Nang tanungin tungkol sa kanyang goal, hindi siya nagalinlangan. I envision this being extremely widespread. Ang pananaw niya ay bold pero simple. I-sequence ang genome ng pasyente ng isang beses, i-store ito securely, pagkatapos, every time na kailangan ng gamot, routine o emergency, patakbuhin ang algorithm. Agad malalaman kung ano ang safe. Walang guessing, walang preventable deaths. Alam ni Sofia na hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan ng testing, refinement, real-world validation ang ideya. Pero pinatunayan niya ang isang mahalagang bagay, ang impossible problem ay solvable, ng isang tao na hindi alam na dapat siyang maghintay. Ngayon, nasa 20s na si Sofia. Nag-aral siya sa MIT at patuloy na nagtatrabaho sa computer science at machine learning, focused pa rin sa real-world impact. Pero ang tunay niyang legacy ay nagsimula ng mas maaga. Pinatunayan niya na ang edad ay hindi naglilimita sa innovation. Ang credentials ay hindi nagde-define ng insight. At hindi mo kailangan ng permission para simulan ang pag-solve ng mga problemang mahalaga. Minsan ang pinakamalaking breakthroughs ay galing sa mga tao na hindi pa natututo kung anong mga problema ang hindi sila qualified na hawakan.
Nakita ni Sofia ang gap sa pagitan ng kailangan ng medisina at kung ano ang existing. At pinuno niya ito sa pamamagitan ng code sa edad na 2.